Isang mapagpalang araw po at Happy New Year po sa ating lahat. Amen? Ako po ay nagulantang kahapon sa balita mga gabi na yun, na nung lumabas po sa news na ang Amerika po ay naglunsad doon ng pag-atake sa bansa ng Venezuela at kinuha po ang kanilang leader na si President Maduro at inialis sa kanilang bansa. Nagulat po talaga ako sapagkat alam ko na may mga mangyayari po sa panahong ito. Alam natin yun. But it's really striking dahil ang nakakatakot doon ay yung tugon ng kaalyado ng bansang Venezuela. Dahil ang kaalyado po ng bansang Venezuela ay Russia at China. No? Parang nung panahon ni Digong, ang kaalyado ay Russia at China. At nagsalita ang Russia, pero alam ko na wala naman nung makakakilos maliban payagan ito ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid na habang nag-uusap-usap tayo ngayong umaga, doon sa Iran ay meron ng civil war na nangyayari ngayon. Ang dating Prince of Persia na si Pahlavi ang namumuno ngayon para ibagsak ang Khomeini. Yung Khomeini, yung leader na religious leader ng Iran, kaya nagkakagulo-gulo sila ngayon, no? Ang Saudi naman nung nakaraang araw ay umatake sa Yemen. At ngayon nakipagdigma, nagbanta ang bansang UAE, ang Qatar. Salamat na lang sa Diyos, nag-withdraw sila ng troops nila dahil they were expecting a full-scale war doon sa bahaging yon ng Middle East. Habang ang Israel naman nilusob ang natitirang hukbo ng Hamas doon sa Gaza. Napakarami yung nangyayari sa ating paligid. In fact, nung nakaraan talagang nagpe-pray sa Lord dahil ang China nagpakawala ng aircraft carrier papunta doon sa dulo ng Pilipinas. At nagpadala ng mga Navy ships doon sa disguised na drilling, pagsasanay. Pero natakot po ang Taiwan dahil yung drill nila ay napakalapit, kaya nga ang Amerika nag-issue ng warning sa China na kapag umatake sila ay gaganti ang Amerika upang ipagtanggol ang Taiwan. Sabi ko nga sa miss ko, mag-pray tayo kasi alam natin na ang nangyayari po ay bahagi ng sinabi ng Panginoon. Amen? There is an escalation of wars and rumors of wars. Hindi po ako nananangan, mga kapatid, sa mga propesiya ng mga tao. Ang dami-dami kasi sa YouTube ng mga prophecy. Di ba? Bago matapos ang taon, may nagsasabi, rapture na, dapat magkakagulo na, ganito, ganyan. Di ba? Kahit sa Pilipinas, di ba? Magkaka-civil war na bago mag-New Year. Ang dami-daming mga prophecies. Pero tayo ang pinangahawakan natin ay hindi salita ng tao, kung hindi salita ng Diyos. Amen? Amen po? Okay. Sinabi ko po nung last Sunday na tayo po ay may pangakong pinangahawakan na siya na nangangalaga sa kabayan ng Diyos ay hindi umiidlip at hindi natutulog kailanman. He that keepeth Israel neither slumber nor sleeps. Amen? So, binabantayan tayo ng Panginoon. Ano yung bakit? Habang lumalapit tayo sa pagbabalik ng Panginoon, nagkakagulo-gulo ang Diyos naman. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo. Dapat bang matakot ang mga anak ng Diyos? Hindi. Kasi hindi natutulog ang Panginoon. Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga
anak. Hindi niya pababayaan ang kanyang kalipunan, ang kanyang church na talagang sumusunod at nabubuhay ho sa mga salita niya. Amen? Amen po? So kahit anong mangyari sa ating paligid, di ba? Kahit anong sabihin ng iba, amen? May magsasabi pa ba, lahat daw ng ring of fire, sabi ng isang scientist, lahat ng ring of fire ng mga bulkan dito po sa Pasipiko hanggang sa Asia ay nag-activate na daw ho lahat. Wala nang tulog na bulkan ngayon doon sa ring of fire. Ba't matatakot po ba tayo? Kapatid, hindi naman sa tayo po'y deadma. Alam natin. Pero yung puso natin, tandaan niyo, sabi ni Kristo, yung kapayapaan ho niya ay pagkakaloob niya sa ating lahat. Amen? Amen po? Amen. O baka naman sabihin niyo, puro bad news ang napapakinggan natin ngayong umaga. Hindi ho. Itong taong ito ay pumapasok ho tayo sa tinatawag pong Jubilee. Taon ng Jubilee. Ang Jubilee ho ay kalayaan. Ang Jubilee po ay isang taon o isang panahon na itinakda ng Diyos na kung saan yung mga may utang ay mapapalaya na sa pagkakautang, di ba? Yung mga alipin ay bibigyan niya ng kalayaan sa pagkakaalipin. Yung mga nawala sa inyo na lupa ay ibinabalik. Mga kapatid, nasa Jubilee ho tayo. We are living now in a Jubilee period. So, ang expectation ko ho talaga, although hindi na tayo under ng Old Testament na mga gawi, dahil nasa bagong tipan ho tayo, but in God's timing, this is a Jubilee year. Ano ibig ko sabihin? Ang Diyos ho, yung sinabi ni Kristo, the acceptable year of the Lord is upon us. Amen? Amen? Kabataan niyo pa rin yung umiti. Ano po ibig sabihin? I'm expecting many things to happen this year. Kung sumama man ng sumama o dumilim dito sa kabilang bahagi, dito naman sa kabilang bahagi ng mga anak ng Diyos ay lalong magliliwanag ang biyaya at ang mukha ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan nyo, nung nagugutom po ang Egypt ng 7 taon, ang mga anak ng Diyos ay tinago ng Panginoon sa pamamagitan ni Joseph doon sa Goshen. Habang nagugutom, nagrarasyon ng pagkain sa mga kapaligiran, ang mga anak ng Diyos ay only rice. Kung meron mang rice sa panahon nila. Trigo kasi sa kanila only bread. Di ba? Kung wala man tubig doon sa paligid sa kanila, yung Goshen ay wala hong patid yung supply ng tubig. You see, God is good. Tandaan niyo yan. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen? At yung kabutihan niya ay hindi lang mabuti na nandyan siya, kundi yung kabutihan niya ay tinatranslate niya sa ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen? Yung kabutihan ng Diyos ay ipinapakita niya sa atin. Kaya nga mararamdaman nyo kahit na nagkakagulo, nagkakahirap-hirap ang paligid natin, tayong mga anak ng Diyos naman ay makakaranas ng kanyang pagpapala at biyaya. The favor of God will be upon His people. Amen? Bakit ganyan ang upbeat mo, Brother Harry? Alam niyo bakit? Kasi ang nais ko, magkaroon tayo ng mabuting panimula. That we may have a good start this 2026. Sinalubong man tayo ng napakasamang mga balita sa nangyayari sa ating paligid, no? Ang gusto kong sabihin, meron tayong mabuting panimula ngayong taong 2026. Amen? Sino pong meron ng ganyang attitude ngayon? Amen? Bakit ko sinasabi yan? Alam niyo bakit? Nag-iisip po kasi ako, gaano karami kayang New Year's resolution? Alam niyo yung New Year's resolution?
Usong-uso yan eh. Pag matatapos yung taon, gagawin iba nga, sinusulat pa eh. May ano ba yung New Year's resolution? Yung mga babaguhin ko sa taong ito na baka maging mas maganda itong taon para sa akin. Di ba? Gaano kaya ang karaming New Year's resolution ang binitawan ng mga Pilipino ngayong taong ito? Di ba nasa news pa yan eh. Hindi na ako magaganito, ganito, babawasan ko na. Di ba? Hello? Ang tanong ko lang dyan, gaano kaya karami din yung magagawa yung kanilang sinabi? Mapangahawakan yung kanilang New Year's resolution. Pero having said that, mga kapatid, ang tingin ko naman doon, mas mabuti na yung may mabuting simula. Di ba? Kasi kung mabuti yung simula mo, madalas ito yung nagdidikta ng pagtatagumpay mo eh. Di ba? Alam niyo yan? Kahit sa negosyo, kahit sa anong gagawin mo. Pag maganda yung simula mo, tandaan mo yung dulo niyan, mas malaking tsansa, maganda resulta. Kaya nga yung mga magulang natin, ako nang bata pa ako, pag gising mo sa umaga, ayaw na ayaw nila na makita yung mukha mo na busangol. Mabigat yung salita, hindi si Mangot, busangol. Yung mahabang uso. Di ba? Di ba subukan nyo, magising kayo sa umaga, nagsimula kayong mainit ang ulo. Buong araw. Mainit ulo mo. Yung simula mo kasi, madalas nagdidikta yan kung ano magiging pacing mo sa buong araw Tama? Kahit sa negosyo Kaya nga yung mga negosyante, nag-iisip yan pag nagsimula yan, gusto niyan, maayos. Kasi alam nila na pag maayos ang simula mo, yung buong sequence yan, magiging malaking tsansa mas maayos. Ayaw nung magsimula ng negosyante na hindi niya tinitiyak na maayos yung kanyang simula. Bakit? Kasi mangangarag ka lang Di ba? Subukan nyo. May gagawin tayo. Hindi mo ginawa yung dapat mga gawin. Tapos andyan na. Anong nararamdaman nyo? Di ba natetense tayo? Amen po? Ang tanong ko kapatid, tayo bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, paano tayo magkakaroon ng magandang simula ngayong 2026? Alam niyo, naalala ko yung binasa ng kapatid natin sa aklat po ni Joshua. Kasi kung titignan natin, sino ba si Joshua? Si Joshua po ay alipin o yung sidekick ni Moses. Ang nangyari, nagkaroon ng dilema sa buhay ni Joshua. Bakit? Biglang namatay si Moses. 120 years old. At pagkatapos, kinausap ng Diyos si Joshua at sinabi kay Joshua, Joshua, ikaw ang hahalili kay Moses. At yung tungkulin niya ay malilipat sa iyong balikat. Sipin nyo, para biglang nag-promote, ikaw sidekick lang, ngayon ikaw na ang boss. Para bang, alalay ka lang, ngayon ikaw na yung bida. Amen po? Napakahirap po nito. Alam nyo yung dadalhin ni Joshua ito malupit Kasi nung panahon ni Moses, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, papasok na ang bayang ito sa lupang pangako. Kaya inutusan siya ng Diyos na gawin ang dapat gawin. Meron nung pinagawa si Joshua Alam niyo kung anong utos niya sa mga tao? Sabi niya, papasok tayo sa lupang pangako. Sa Joshua chapter 3 verse 5, makikita niyan. Chapter 3 verse 5, ang sabi, Joshua told the people, perform the ceremonies to make yourselves holy because tomorrow
Yahweh will do miracles among you. Sa ibang version, sabi ng Diyos sabi ni Diyos sa mga tao, do all the ritual purifications and prepare yourselves because the Eternal will show you wonders. Bakit wonders? Kasi ang daming hadlang. Ang sabi ng Diyos, bukas, mag-iiba na ang buhay ninyo. Sino gusto makatanggap ng ganyang mabuting balita? Nasabihin sa iyo, bukas, mag-iiba na ang buhay mo. Matatapos na yan. Lalaya ka na. Yung inaasam mo, mararating mo. Alam nyo, ako, personal, naranasan ko yan. Sa isang iglap, in the day, binago ng Diyos ang buhay ko. Andun ako sa Sampaloc. Wala akong trabaho. Nahihirapan ako. And that word came to me in just one day. One day lang. Bukas, Brother Ari, pinapatawag ka ng boss ko. Pumunta ka sa kanya, nag-set ako ng appointment. Alam nyo, yun yung nagbago ng buhay ko. Bigla-bigla, mula sa Sampaloc ko, nalipat ako. Mula sa kawalan ng trabaho, nagkaroon ako ng trabaho. Walang apply. Yes. Ganun lang nangyari sa Israel. Hindi kaya ganito sinasabi ni Lord sa atin, ngayong taong ito, mga anak, ngayong taong ito, magbabago ang buhay ninyo. What if ito yung dating sa'yo? Tomorrow, you will see wonders. Ngayong taong ito, kapatid, we will see wonders. Parang ayaw maniwala ng iba. Iba parang nakaganon pa eh. Mga kapatid, lahat to ng mga nangyari kay Diyos, ni-record ho yan, na ito ho, nakikita ko dito, yung parang template. Ano yung template? Yung pattern. Kasi tandaan nyo, ang Biblia ay ipinasulat ng Diyos para maging halimbawa sa atin. Tama? Para maging source ng pagtuturo din sa atin. Para maging source ng pagtutuwid sa buhay natin. Naniniwala po ko na itong nangyari kay Joshua ay pwedeng angkinin natin sa buhay natin. Na tingnan natin, kasi tandaan nyo ang Diyos hindi nagbabago. Iba't iba ang pamamaraan niya, pero yung kanyang kalooban, yung kanyang katangian, hindi yung nagbabago. Amen? Kaya kinukonsider ko ito, yung sinabi ni Diyos sa mga tao na maghanda kayo, bukas makakakita kayo ng mga kamanghamangang bagay. I think mga kapatid, dapat maghanda po tayo. Amen? 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 Ano yung tinuro ni Joshua sa mga tao? Ang sabi niya, bilang pagpasok nila sa bagong lupain na kanilang tatahakin na binigay ng Panginoon, inutusan ni Joshua ang mga tao na na sundin. Ang alin? Yung ritual. Uy, teka lang brad, ritual yan ha. Binabasa lang ho natin ng Bible. Yung ritual ho ng paglilinis. The ritual of purification sa pamamagitan ng tubig na naisulat po sa aklat ng mga numero o aklat ng mga bilang at ng aklat ng Leviticus. Lahat ng ito mga kapatid ay sinulat ni Moses. Saan? Sa ilang. Hindi pa sila nakakatawid. Tandaan nyo, hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako na isulat ni Moses ang 5 aklat. Amen? At yung 5 aklat na yon, ang daladala ng mga anak ng Diyos ng Israel, itinuro sa kanila hanggang nakagawa sila ng templo. Kaya lang yung templo nila ay pansamantala, tolda lamang. Amen? Natutunan nila ang pamamaraan na binigay ng Panginoon sa kanila at ang isa doon ay ang paglilinis sa pamamagitan ng tubig. Paano ginagawa ito? Ito pong purification na ritual na ito, nire-require nito yung mga anak ng Diyos, yung mga Israelita. Kapag haharap ka sa Diyos, kailangan
Maligo ka muna. Tama naman eh, di ba? Kaya meron sila, naglilinis sila ng kamay nila, ng paa nila, ng mukha nila. Amen po? Naguhugas sila. May tubig. Amen po? Nagpapalit sila ng damit. Kaya yung damit nila, mukhang amoy bago, di ba? Kung amoy galing mga aparador yon, at least hindi amoy lupa, hindi amoy, di ba? Alikabok. Amen po? Ano ginagamit? Ang ginagamit ko sa purification doon ay tubig. Kasi ang tubig teka lang, pwede ba kayong maglaba ng walang tubig? Gusto niyo yan? Pag lang. Di ba? Ang tubig po ay sumisimbolo kasi anong paglilinis. The best, sabi nga, pinakamagandang antiseptic hindi naman alcohol eh. Alam niyo kung ano? Tubig. Ang pinakamagandang agent para maglinis o linisin ng isang bagay ay tubig. Amen? And nung panahon nila, sa panahon nila, yung tubig napaka-rare, napakahalaga. Sa Middle East, ang tubig po ay napakahalaga. Kasi sa kanila, ang tubig ay buhay. Water means life. Amen? Sa Pilipinas lang, taken for granted eh. Kasi ang Pilipinas, saan ka man magaw, Luzon, Visayas, Mindanao, puro tubig yan. Amen? Puro tubig tayo. Yun nga lang, maalat yung maalat. Pero marami tayong ilog, marami tayong bukal. Amen? Pinagpalaw ang Pilipinas. Alam nyo, marami na akong nakausap. Lalo na yung mga taga-Middle East. Inggit na inggit sila sa atin. Dahil sagana tayo sa tubig. At alam nyo, dahil sagana tayo sa tubig, sagana rin tayo sa pagkain. Alam nyo ba yon? Kaya sagana tayo sa pagkain dahil sagana tayo sa tubig. Sabi nga sa Pilipinas, yung buto, kahit saan mo itapon na lupa, wag lang sa simento. Tutubo yan. Kaya nga sa Pilipinas kayo napapatubo na pati ubas mansanas, pati nga dragon fruit Diba? Hello? Pati yung mga citrus, nakakita ko ng isang orchard na mga oranges, nasa Pilipinas nagagawa Amen? Amen. Water Hindi kaya yung bautismo, kaya pala may bautismo? Kasi yung bautismo sumisimbolo ng paglilinis. Amen po? Kaya naisip ko to naglilinis. Kaya nga, yung matatanda, di ba tayo, pag nagsisimba, kailangan maligo ka muna. Teka lang, lahat ba kayo naligo? Ganun tayo Pag-aharap ka sa Diyos, linisin mo sarili mo. Although ang ginagawa nila ay physical. Ibig sabihin, simbolo. Amen? Amen? Kaya yung matatandaan nun talaga, yung turo sa amin nun, totoo yun. Talagang pagagalitan ka, hindi ka pwedeng magsimba na hindi ka man lang naligot, nagpalit ng damit. Di ba? Amen? Amen. Kaya yan, dinala na natin yan Kasi alam niyo sa totoo lang, respeto yun Di ba? Amen? Okay. Ano ba ang turo nito? Ano bang kahulugan dito? Yung sinabi ni Diyos, pagkatapos, sinabi ni Diyos sa mga tao, linisin ninyo ang inyong sarili. Dahil bukas, ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamangha-manghang bagay. Dalawang bagay lang gusto ko sabihin sa inyo, mga kapatid. Paano ako magkakaroon ng good start ngayong taong ito? Kailangan maintindihan ko ito. Ano unang-unang naintindihan ko dito? Ang unang-una po sinasabi ni Joshua ay nagpapahayag ito ng espiritual na katotohanan. Ano yung unang-unang katotohanan na hanggang ngayon, tandaan nyo hanggang ngayon ang katotohanan ito ay hindi nababago. Ano yun? Ang unang-unang katotohanan po na hindi nababago base doon sa sinabi ni Joshua na kahit nasa bagong tipan na tayo ay dapat naintindihan natin. Alam niyo kung ano? Number 1 is God is holy. Tandaan niyo yan. Ang Diyos ay banal.
Amen? Ano ibig sabihin nito? Ano tinuturo nito sa iyo, kapatid? Na ang Diyos ay banal. Anong impact nito sa iyo? Huwag mong kakalimutan na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, ay banal. Ano tinuturo nito? Ang unang tinuturo nito, kapatid, ganito. Ang Diyos ay banal. Dalisay siya. Pero ang tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan niya. Ano tinuturo dito? Kapatid, ang Diyos ay hindi natin katulad. Hindi mo kalibel ang Diyos. God is holy and pure. But we are, in ourselves, come short of the glory of God. Because we have sinned. Amen? Amen. Dahil dito, hindi ho natin dapat maliitin o imenos ang ating Panginoon kapag lumalapit tayo sa Kanya. Ito wina-warningan ko ang mga mananampalataya, even sa aking sarili. Na ano ho, kapag lumapit tayo sa Diyos, huwag natin siyang itrato na parang kagaya lang natin siya. Paano yon? Kapag umarap ka sa Kanya, na para bang hindi mo siya inilalagay sa pedestal, na ang Diyos ay Diyos at ako'y nilikha lamang niya. Amen? Amen? So ano implikasyon nito sa'yo? Ano implikasyon nito sa'yo? Ang implikasyon nito, mga kapatid, ganito. Ang Diyos ay Diyos, ang Diyos ay banal, ako'y nilalang lamang at hindi pa nakaabot sa pamantayan niya, paano ko lalapit sa Diyos? Hello? Para bang ganito, yung presidente ng Pilipinas, nagkataon, nandiyan sa tabi mo, diyan sa paligid, paano ka lalapit sa kanya? Ha? Paano? Kakalabitin mo ba? Kumusta na, pare? Ayos ba araw mo? Ha? Hindi man lang nakasuklay, hindi man lang nakapag-toothbrush, hindi man lang naghilamos, tapos yung damit alam niyo sa Malacanang, pag pumasok kayo doon, may tinatawag na protocol. Tama? Kahit nga sa mga local na leader niyo, sa mayor, kaya nyo lang nalalapit, kaya nyo lang nalapitan siya noon dahil eleksyon. Kampanya. Subukan nyo ngayon kung makalapit kayo. Hello? Amen? Ibig ko sabihin, pwede akong lumapit sa Diyos sa pamamaraan na itinakda niya. I cannot come to God according to what I want. Kung anong gusto ko, kung anong okay lang sa akin. Kailangan pag lumapit ako sa Diyos, lalapit ako sa Kanya sa pamamaraan na itinakda niya ng may kababaang loob at may pagsunod. Hello? Alam niyo sa church, ito masama sa atin. Ang Christians ngayon masyadong naging masigasig to the point na ang Diyos ay parang katulad na lamang natin. Kung umakto tayo sa gawain ng Panginoon, hello, kulang na lang yung iba may dalang popcorn at saka soft drinks na parang nanunood na lamang. Aray, baguhin natin ang pananaw natin. Ang Diyos ay banal. Kapag lumapit ako sa Kanya, sa gawain ito, o personal man, sa aking pananalangin sa Kanya, kailangang lapitan ko siya sa pamamaraang itinakda niya. May kababaang loob, pagpapasakop, di ba? May respeto, may sapat na paggalang at pagkilala, at may pagsunod sa Kanya. Gusto niyo pagpalain tayo ng Panginoon? Itrato natin ng Diyos
na Diyos. Let God be God and His enemies will scatter. Amen? Amen? Ano yung nakakatuwa sa Diyos? Banal siya. Dalisay siya. Tayo makasalanan. Anong ginawa ng Panginoon? Gumawa siya ng paraan para tayo makalapit sa Kanya. Tama? Anong ginawa ng Panginoon? Yan nga, gumawa siya nung panahon ni Moses ng mga ritual na ito para lang makalapit sila sa Diyos. Kasi kung lalapit sila sa Diyos ng ganun-ganun lang, mamamatay sila. Amen? Di ba kaya ganun yung templo eh? Yung templo noon, yung dakong banal ho, walang makapasok basta-basta kasi hindi sila ganap na nakapag-comply, nandun lang sila sa labas. Kaya may saserdote, may taga-abot, may taga-dala ng sakripisyo nila. At masaklap yung saserdote, pag hindi pa ayos, mamamatay yung kaya yung mga saserdote, pag pumapasok sa dakong kabanal-banalan, may tali. May tali yun sa katawan nila, palabas ng kortina, at meron silang bells. Kaya nga isuot ng yung mga saserdote doon, may mga maliliit na bells. Kaya pag lumalakad sila, maingay. Ang masaklap, pag pumasok sa dakong banal at hindi siya sapat, hindi nakakomply sa kalooban ng Panginoon, biglang pag tumahimik, hindi na marinig yung bell. Ano gagawin ng mga tao sa labas? Hihilahin na lang, ibig sabihin patay na yon. Kasi humarap siya sa Diyos ng hindi karapat-dapat. Hello? Amen? Amen. Amen po? Ano sabi ng Diyos? Simple lang ginawa niya. Gusto niyong humarap sa Panginoon? Ang sabi ni Joshua, linisin niyo muna mga sarili niyo. Yes, yung mga taong to matitigas ang ulo, but at least, sa panglabas man lamang, mag-ayos kayo. Itrato niyo ang Diyos na Diyos. Ito malungkot eh. Hindi, Brad, alam naman ni Lord ang puso ko, sinasamba ko naman siya. Yes, the Lord knows your heart. Pero minsan yung panlabas natin, kita naman eh. Hello? Ikaw kapatid, pag pumupunta ka sa church, hinahanda mo ba ang sarili mo? Kaya ako ang tawag yan, na-stir up ako. Kapag alam ko yung sa pamilya ko lang, yung pupunta ka sa church, para bang pipilitin ka pa, ako nun eh. Kasi ang natutunan ko sa buhay ko, pag umarap ako sa Diyos, aharap ako sa Kanya, ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kagustuhan. Kaya kung maaari, di ba, ayusin mo pa yung sarili mo eh. Kami ni Mami nung, kaya kami di ba? Sasabihin, pumunta ka ng church, mag-ayos ka. Yung matatanda natin, di ba, pag nagsisimba nga, sinusuot nila yung mga magaganda nilang damit eh. Panlabas man lang yun, ha? May preparasyon. Bakit mo ginagawa yun? Para sa sarili mo? Hindi. Para sa Diyos. Bakit? Kasi kung pahalagahan mo ang Diyos, nang dapat makikita yun sa'yo sa pagharap mo sa Kanya. Biglang nagseryoso lahat. At least come to the Lord at your very best. Kahit man lang yung okay, hindi naman niya kailangan mag-arbo eh. Ang word nga lang doon, maglinis lang kayo eh. Hindi naman niya sinabi, make-upan mo pa yan. Bihisan mo pa yan na maganda. Ang sabi niya, malinis. Yung maayos. These are all shadows. Anino ito? Pasensya na kayo ha. Pero at least doon, nakikita eh. Anino. Amen? Amen? Kaya ang hirap eh, di ba? Lalo yung mga naglilingkod sa... Kaya huwag niyo sisisihin yung mga pastor iba, talagang posturang-postura eh. Depende na lang sa motibo. Di ba? Pero ang sinabi lang na Lord, yung malinis, maayos. Mami! Tahimik ka, walang gaputok ka. Kahit buntong hininga.
May nare-realize kayo? Tandaan nyo to. Gusto nyo magsimula ngayong taong ito, huwag mong kakalimutan that God is holy. Ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay banal. At kapag lumapit ka sa Kanya, lalapit ka sa Kanya sa pamamaraang itinagda niya. At ang itinagda ng Lord, napakasimple. Ano yun? Linisin ninyo ang inyong sarili. Kaya pala sabi, sa komunyon lang, kailangan siyasatin mo ang sarili mo. Di ba sa komunyon, bago ka kumain ng tinapay at uminom ng Diyos, siyasatin mo ang sarili mo. Ibig sabihin, kung may pagkukulang ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad at patatawarin ka niya. That is preparation. Hello? Amen? May natututunan mo kayo ngayon? Gusto niyo magsimula ng tama ngayong taong ito? Umarap ka sa Panginoon. Tandaan mo that God is holy. Amen? Pangalawa. Pangalawa. Ito, gusto nyo marinig ito. Ano yung pangalawa? Di ba sabi ni Joshua, linisin ninyo ang inyong mga sarili dahil bukas, pagharap natin, makakakita kayo ng mga kamanghamangang bagay. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ito, mga kapatid, itong katotohanan. Yung iyong personal na consecration, yung iyong personal na paglilinis o yung purification, yung personal mong pagsisikap na maging maayos sa harapan ng Diyos. At ang gawain ng Diyos na mapaghimala ay konektado. Yan po yung pangalawa. Huwag mo sabihin, may faith ako, mataas ang faith ko, tatanggapin ko yan. Kapatid, kahit na ang pananampalatay mo kasing laki ng bundok, pero yung sarili mo, hindi mo inaayos sa pagharap mo sa Diyos. Palagay mo, tatanggap ka? Personal consecration and God's amazing work, yung miracles niya, yung blessings niya, yung mga gagawin niyang kamangha-mangha sa buhay natin ay konektado. Yung personal mong paglapit at pagtrato sa harapan ng Diyos ay konektado sa pagpapala na tatanggapin mo sa buhay mo. Brad, paki-explain niya. Ayan. Paki-explain. Kasi mamaya tatalakayin ko. Brad, lumang tipan yan eh. Paano na sa bagong tipan? Pag-uusapan natin. Okay lang ba? Amen? Amen? Okay. Ang Joshua chapter 3 verse 5 nagtuturo na ano? Hinahanda ko ang sarili ko sa pamamagitan ng aking pagtatalaga ng buhay ko sa Kanya. Yung preparasyon ng buhay ko po na inaayos ko sa harapan ng Diyos para pagharap ko sa Kanya, alam ko na ang Diyos gagawa ng kamangha-mangha bagay sa buhay ko. I prepare myself. Tandaan nyo it is not what we do. Ako, Brad, nagpipreach ako, i-bless ako ni Lord. Hindi. Ang tinitingnan lagi ng Diyos, alam nyo ko ano? Yung puso mo. Yung buhay mo. Yung nandyan sa loob ng puso mo at isip mo. Kaya sabi ni Kristo di ba ang tasa, sabi niya, para maging malinis, linisin niyo muna sa loob. Hindi yung labas lang. Di ba? Amen? Amen? Meron nung isang katotohanan ang kinakalimutan ng church ngayon. Ito po. Ang kasalanan sa buhay natin ay hadlang sa pagpapala ng Diyos. Walang nag-amen. Saan nakabata yan? Tingnan nyo Isaiah 59 verse 1 to 2. Ang sabi ng Bible, sabi ng Diyos kay Isaiah, tingnan mo, the Lord's hand is not shortened. Hindi maigsi ang kamay daw ng Diyos that it cannot save. And His ear is dull that it cannot hear.
Hindi daw maiksi ang kamay ng Diyos para iligtas ka at hindi bingi ang tenga ng Diyos para pakinggan ka. Sabi niya, but your iniquities, yung inyong mga kakulangan, yung inyong kasalanan have made a separation between you and your God. And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Iniquities and sin. Ano iniquities? Tingnan nyo to Yung iniquities yung mga pinaggagawa natin. Marahil hindi ka nagnanakaw, marahil hindi ka nangangalonya, pero yung sinabi ni Kristo, yung mata mo, di ba? Nagliliwaliw, masama ang tingin. Hindi ka nga pumapatay kung magsalita ka naman sa kapwa mo. Kulang na lang saksakin mo sa pagmumura mo at pagsasalita mo ng di mabuti sa Kanya. That's an iniquity. And what is the sin? The sin is the spirit of hatred in your heart. Aray. Baka may mga ginagawa pa ho tayo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at sa kapwa natin na kailangang iwaksin na natin. Tandaan niyo, sabi ni Joshua, linisin ninyo ang inyong sarili. Sino gagawa nun? Tayo. Alam mo yun? O, kausapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid, alam mo yun? Alam mo yun? Yung hindi ka lugod-lugod sa Diyos at hindi ka lugod-lugod sa kapwa mo? Ba, sama, kala ko ganda ng taon Good start. Kaya nga, good start Bakit? Ang sinasabi ko, yung pagpapala ng Diyos, konektado sa pamumuhay mo. Konektado sa laman ng puso mo. Konektado sa tumatakbo sa isip mo. Konektado ito sa pagkilala mo at pagpapahalaga mo sa Diyos. May natututunan tayo? Yung personal na consecration ay nauna bago gumawa ng himala ang Diyos. Bigyan ko kayo ng example. Nung ako'y tawagin ng Panginoon, hindi pa ako nagpastor bigla lang napunta ako dito kasi binigyan ako ng Diyos ng kakayahan na maintindihan ng salita ng Diyos. At binigyan ako ng kakayahan ng Panginoon na mag-articulate, na ituro at sabihin yung mga tungkol sa Panginoon. Ano sabi ko sa Lord doon? Lord, hirap na hirap ang buhay ko Panginoon, pagpalain mo muna ako. At ako'y pinagpala mo, susunod ako sa iyo. Gagawin ko yan, Lord. Pero i-bless mo muna ako. Ano sabi ng Panginoon sa puso ko, sa heart ko? I was rebuked by the Word of God. Ano? Ang impression ng Diyos sa akin, sumunod ka muna at pagpapalain kita. Kapatid, gusto mong pagpalain ka ng Panginoon? Sumunod ka sa Kanya. Ibe-bless ka niya. Ang aklat po ng Leviticus at Numbers, makikita po natin doon, maraming paraan, tinalakay po ng Biblia kung paano paglilinis meron. Pero gusto kong sabihin sa'yo, ano ba nangyari kina Joshua? Ano nangyari kina Joshua? Tingnan nyo, sa verse 14 to 16. Makikita nyo ho dyan, anong ginawa ng mga tao? Ang mga tao po, ay sumunod. Salamat na lang. Hindi sila makakatawid papuntang lupang pangako kung hindi sila susunod muna sa consecration. Amen? So, ano nangyari? Noong ang mga tao po'y sumunod sa utos ng Panginoon, anong ginawa ng Diyos? Gumawa ang Diyos ng himala. Bakit? In verse 14 to 16, ano sabi? Nung sila po'y papunta sa lupang pangako, madali ba? Hindi ho. May hadlang. Ano yung hadlang? Ilog. Ano yung ilog? Hindi ilog na kaing ilog nakikita niyong mababaw, kundi ilog ng Jordan. Parang Red Sea. Hindi sila makakatawid sa lupang pangako kung hindi nila dadaanan yung Jordan, at hindi sila makakatawid sa Jordan. Ano yung bakit?
wala silang bangka. Wala silang salbabida. Malulunod sila. Amen? Dahil ang sabi po ng Bible, ang tubig daw ho ay napakataas to the point na nando sa dulo na mismo ng taas ng pampang, napakasagana ng tubig na kanilang tatawirin. Ilan sila? 3 milyon halos. Amen? Amen po? Alam niyo ho, nung tumungtong yung mga saserdote, nakita niyo nauna yung kabanantipan, sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, paunahin mo yung mga pare, yung mga saserdote. Pagtungtong nila sa tubig, sabi ng Panginoon, tsaka aatras ang tubig ng Jordan. Hihinto ang pagdaloy ng Jordan River. At yung tubig naman na papunta sa dagat, lalayo. Amen po? Parang Red Sea. Amen? Nagkaroon ng himala. Kailan nangyari ang himala? Nung sumunod sila sa Diyos. Amen? Naligo muna sila, naglinis sila ng mga sarili nila. Purification, habang naliligo sila, humingi sila ng tawad sa Panginoon. Yun ibig sabihin ng purification. Na sinasabi nila, Lord, naguhugas kami ng aming kamay, yung mga nagawa naming kasalada, patawarin mo po. Naguhugas kami ng paa namin. Lord, yung mga nilakaran namin na hindi ka lugod-lugod sa'yo, patawarin mo po kami. Hinuhugasan nila yung mga mukha nila, Lord, yung aming mga nasabi, nakita, narinig, Lord God, na hindi ka lugod-lugod, patawarin mo po. Nung gawin ho nila ito, nalinis silang lahat, tumawid sila. Nakatawid sila saan? Natuyo ang ilog ng Jordan. Hindi ba himala yun? Kailan nangyari yun? Nung tumindig na ho sila sa tubig. Nagsimula sa mga saserdote. Yung mga saserdote, syempre, naglinis din yun. When they stood in the river, umatras ang tubig. Kapatid, sino may mga kailangang himala sa Panginoon? Anumang hadlang sa atin, if we will consecrate ourselves, kaya ho ng Diyos. 40 years ago, nung panahon na yun kay Joshua, ginawa ng Diyos kay Moses. Ginawa ba ulit ng Diyos kay Joshua? Huwag niyong isipin, hindi Brad, ng panahon lang ni Joshua yun. Kung kayang ulitin ng Diyos yung himala kay Moses, inulit niya kay Joshua, ba't hindi niya uulitin sa buhay mo? Amen? Amen? Ba't hindi kayang gawin ng Panginoon? Ang ibig ko sabihin, itong consecration na ito, yung personal mong pag-aayos ng buhay mo sa Panginoon, ay nagbibigay daan para magkaroon ng himala na magaganap sa buhay natin. Amen. Paalala lamang mga kapatid, yung lumang tipan ho ng ritual of purification, kasama dyan yung washing with water, kasama dyan yung mga sacrificial offering, kasama dyan yung red heifer, yung pulang bull na nandun sa Israel ngayon, na sinusunog at biniwisik ko, kasama ng tubig, kasama yan, kasama yung atonement, yung pagpatay ho doon sa tupa, yung dugo, na winiwisik. Lahat ito purification, lahat ito ritual of purification eh. Lahat pong ito ay nagpapakita lamang ng 3 katotohanan. Ano yung katotohanan? Na ang Diyos ay banal, na ang tao ay makasalanan, kailangan meron siyang gawin na itinakda ang Diyos para makalapit sa Kanya. Amen po? At ang pangatlo, ang pangangailangan na tumupad ho tayo sa pamamaranay ng atonement o paglilinis para makaharap tayo sa Diyos. Amen? Ito ang problema. Yung purification ritual, panlabas lamang. Kailangan nilang gawin ito lagi. Nung lumang tipan, lagi ginagawa nila taon. At kung magkasala sila, gagawin nila yung pag-aalay para sila makaharap ulit sa Diyos. Ganun yun eh. They have to do it regularly. Ano po ibig sabihin? Yung ginagawa nilang effort na yon, pansamantala lang ang epekto. Alam niyo, yung Diyos napakabuti, no? Kahit wala pa si Kristo noon, kahit na pansamantala lang, at least ang mga taong ito ay napagpapala ng Panginoon. Amen? Amen? Alam niyo ba yung lumang tipan ay anino lamang ng mga mas mabubuting bagay na gagawin ng Diyos?
yung ritual ng purification at cleansing, ito sasabihin ko sa inyo, yung ritual ng purification at cleansing na ito ay inaccomplish na ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa niya ito para ang tao po ay makalapit sa Diyos. Kaya siya nabuhay na magmuli, kaya siya pinako sa krus, kaya siya namatay, kaya siya namuhay ng tapat. Lahat ng ito ay bahagi ng pagtupad ni Kristo ng purification ritual. So ano ibig mo sabihin? Kapatid, yung ginawa itong purification nito, tapos na po ito in the Old Testament. Ito yung nabago na sa bagong tipan. Anong ginawa? Hebrews 10 verse 1 to 10. Makikita niyo dyan. Sinight ko na lamang. Alam niyo sino pong meron kasama sa ating ating GC? Lahat po kayo kasama? Basahin niyo. Hindi ko na masyado iniunti-unti iniisa-isa kasi alam ko nababasa ninyo. Dito sa Hebrews 10, 1 to 10, makikita nyo dito sinabi na ang kautusan po ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating. At wala pong iba kundi si Kristo. Meron po tayong nung lumang tipan yung saserdote na mamatay. Tama? Pinapalitan. Yung bagong tipan, yung saserdote natin, hindi na namamatay at hindi na pinapalitan. Sino po yun? Hindi yung mga santo, kundi si Jesus mismo ang tagapamagitan natin sa Diyos. Amen? Amen? Okay. In verse 10, makikita nyo dito, and by that will, ano yung will? At dahil sa kanyang kalooban, sino yung si Kristo? We have been sanctified. Pakinggan nyo to Ito yan, ang issue. Tayo ay nalinis na sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo once and for all. Teka Brad, ibig mo sabihin tayo ay malinis na, makakalapit na tayo sa Diyos? Ang sasabihin ko po sa inyo, yes. Makakalapit ka lamang sa Diyos ngayon. Ito, masakit na katotohanan to. Makakalapit ka lang sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Apart from the Lord, you cannot be accepted by God. Dahil, ang totoo po dyan, hindi ko lang nilagay ito Makikita nyo doon sa sinabi po ng Isaiah na yung ating mga gawang mabuti ay parang maruming basahan lamang. Tama? All that we do are filthy rags. Dahil ang tao po ay likas. Sabi nga, hindi naman likas na pinanganak, kundi tayo po mga nagkakasala. We are a fallen race, mahina. Amen? Ang tanong kasi dito, kapatid, tayo pala ay sinanctify na ni Lord Makakalapit na pala tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tama? Kaya kung wala ka kay Kristo, hindi ka makakalapit sa Diyos. Diretso po ito, sasabihin ko, kung wala ka kay Kristo, paano ka lalapit sa Ama? Kung hiwalay ka kay Kristo, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga tao. Hindi lahat naman ng reliyong papunta sa Diyos Kaninong Diyos sila? Hello? Jesus is the only way. Isa lang. Isa lang ang namatay para sa ating lahat. Siya lang yung tinanggap na pambayad sa utang natin. Dugo lang niya. Amen? At dahil sa dugong yun, nilinis tayo. Paano ka ako magiging malinis kung hindi ako lalapit kay Kristo? Kung hindi ako bahagi ng kay Kristo? Kung ayaw ko si Lord? Amen? Ngayon, tanong, paano ngayon ako, kapatid? Yun na yung tanong New Testament, how do I consecrate myself for Christ? Amen?
Paano? Siguro, sino may ideya? Lumang tipan, tubig, kordero. Lumang tipan, may red heifer. Bagong tipan, paano? Tandaan nyo, nasa si Kristo ngayon. Nasa kanan ng Ama. Saan? Sa kalangitan. He is enthroned at the right hand of the Father now. Making intercession for all of us. Namamagitan siya sa atin sa harapan ng Ama araw at gabi. Amen? Ngayon, may role ka pa rin. Paano ko i-consecrate ang sarili ko? Sige nga, tanungin ko muna. Ikaw, mayroon kayong ideya sa likod? How do I consecrate myself now in the New Testament? Wala na pala yung ritual eh. Tinupad na lahat ni Kristo yun eh. Ano na lang naiwan? Paano ko ngayon i-consecrate ang sarili ko? Ako'y Kristiyano, ako'y mananampalataya, ako'y tagasunod ni Kristo. Paano ko i-consecrate ang sarili ko ngayon sa bagong tipan? Para lalong tumahimik. Meron ba kayong opinion? Dito, may opinion kayo? How do I consecrate myself in the New Testament? Kasi sabi mo, bro, hindi nababago yun. Yes. Hindi nababago, ang Diyos ay banal. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Kanya sa hindi pa mamarang ginabi niya. Amen? At alam natin yung personal na consecration mo ay nakatali sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Hindi nababago yun. Bagong tipan, lumang tipan, yung dalawang katotohanan ay hindi nababago. How do I now consecrate in the New Testament? Sirit na kayo? Okay, maraming verses ito, pero kumuha lang po ako ng dalawa. Unang Pedro, sulat ni Pedro. Si Pedro po ang pinaka-leader ng panahon na yon. Ano sabi ni Pedro? Bilang masunuring anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hiling ninyo noong hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. How do I consecrate in the New Testament? Paano? Huwag ka nang magpadala sa masasamang hilig mo nung hindi ka pa nakakakilala kay Kristo. Parang tahimik na tahimik tayo. Meron tayong mga hilig eh. At ang masama dito, yung mga hilig natin, karamihan doon, masama. Yung mabuting hilig, hindi naman yun ang sinasabi ng Bible eh. Yung masamang hilig. Yung gustong-gusto mong gawin na alam mong ayaw ni Lord. Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Nakita nyo na bago ba yun? Di ba hindi? Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos sa kasulatan, magpagkabanal kayo dahil banal ako. Yung banal ho, hindi ibig sabihin nakabarong tayo lahat, talagang hindi tayo humingiti. Yung banal ho, sabi set apart. Hindi tayo namumuhay katulad ng mundong ito. Parang tahimik talaga. Paano ko i-consecrate sarili ko? Simple lang, iwan mo na yung ginagawa mo na hindi gusto ni Lord. Ikaw nakakaalam yan eh. Hindi ko alam yan. Ikaw. Paano mo ginugugol yung buhay mo? Paano mo inaaksaya ito? Marami yan ha, yung masasamang hilig. Ito, isang simpleng masamang hilig. Ano ko ano? Karamihan, meron tayo yan eh. Ano yung masamang hilig? Yung katamaran. Di ba masamang hilig? Maganda ba yung tamad ba? Magandang hilig ba yon? Gusto niyo bang may kasama kayong tamad? Tamad na nga sa buhay, tamad pa sa Diyos. O yung isa pa, alam niyo kung ano? Yung rebellious. Yung makasarili, yung rebellious.
Hello? Sabi ni Pablo sa Roma, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Ano sabi ni Pablo? Nakikiusap ako. Si Pablo nakikiusap. Kanino? Sabi mo sa katabi mo, nakikiusap sa iyo. Nakikiusap ang Biblia, ang salita ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Totoo naman eh. Alang-alang na lang sa awa ng Diyos na hindi niya pinagsasawaang ibigay sa atin. Salamat na lang. Napakaraming pagkakataon kinakaawaan tayo ng Panginoon. Hanggang ngayon, ano sabi niya? Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba, kapatid, yung pamumuhay mo. Hindi ito ang pagsamba. Ay, pupunta kami sa church, mag-worship kami. Kapatid, hindi ito ang tunay na pagsamba. Ang tunay na pagsamba ay ang iyong pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Paano ko gagawin yan? Simple lang. Huwag mong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. Ayun na. Sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Ano yung kailan pumapasok ang Diyos para baguhin tayo? Ha? Paano niya tayo binabago? Binabago niya tayo, mga kapatid. Nagsisimula pa rin sa ito sa pagbabago ng isip mo. Ano yung pagbabago ng isip? Simple lang. Ayoko nang gawin ito. Pag sinabi mo yan, pag sinabi mo yan, babaguhin ka ng Diyos. Hindi mo naman kasi kaya eh. Babaguhin ka niya. Hindi man bigla, pero babaguhin ka niya araw-araw. Kaya mga kapatid, patawarin nyo na yung mga kapatid natin. Minsan hindi naman kayang baguhin ng isang upuan yan eh. Kaya ako napakatyaga ako niyan eh. Totoo yan. Diba? Nung panahon nandun ako sa Cubao, hindi ko makasundo yung ibang mga kapwa ko leader eh. Kasi sabi nila, wag niyan papasukin eh. Wag nang paatinin yan eh. Kasi hindi naman natitigil yan. Umuusok pa rin bibig niyan eh. Totoo yun. Magtsatsaga ka, brother. Kasi nga, alam ko, babaguhin ng Diyos. Magising lang yan sa pagsabihan, paalalahanan, hanggang sa matuto yan. Mga kapatid, marami tayong kapatid na bago na. Ginagamit na ng Panginoon. Mababago lang ang isip, ang sarili mo kung babaguhin mo ang isip mo. Babaguhin ka ng Diyos. Amen? Paano? Ayaw mo nang tularan yung masamang pag-uugali. Ayoko na i-sermon kung ano yung masasamang pag-uugali. Alam nyo na yan. Sino nakakalam dito ano yung masasamang pag-uugali? Lahat na nagpapasimangot sa'yo. Lahat na nagpapasimangot sa asawa mo, sa kapatid mo, sa pamilya mo, yung mga ginagawa natin, alam mo na yung masamang pag-uugali yun eh. Na ano? Takbo ng mundong ito eh. Normal yun sa mundo. Hello? So, anong ibig ko sabihin? Pag namuhay ako ng may pananampalataya kay Kristo, sinusunod ko yung mga turo niya, sinusunod ko yung mga kautusan niya, nababago isip ko eh. Pag nabago isip ko, babaguhin din ako ng Panginoon. Pero hanggat hindi nababago isip mo, hindi ka kayang baguhin ng Diyos. Sino nagsabing totoo yan? O, so, may mga anak kayo, di ba? Pagsabihan mo, mababago ba yan hanggat yung anak mo matigas ulo? Bigla kayong tumihimik. Kagalit kayo sa anak niya, ikaw, matigas din ulo mo. Di ba? Hello? Living by faith. Kaya nga by faith eh, pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Lord, hindi ko to kaya, pero gagawin ko to. Lord, magsisikap ako. That's living by faith and God will change you. Nag-aaral ka, nagsisikap ka, hanggang matuto ka, hanggang maintindihan mo, then God will illuminate you
then God will liberate you. Amen? So as we enter this new year, pagsikapan natin na tayo po'y mamuhay ng may masigasig na pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu, i-consecrate natin ang mga buhay natin sa Panginoon. Amen? Na makasunod sa utos niya, sa turo niya. Kaya yung ginagawa niyo pag-upo pakikinig. Kasi nababago ang isip natin habang tayo'y natututo. Amen? Amen po? So pag nalaman natin to kapatid, we will start this year good. Good. Amen? Kaya ako'y umaasa na may mangyayaring mabuti. Magkagulo-gulo man ang paligid natin. Tandaan niyo to, magkagulo-gulo man ang paligid natin. Kung tayo'y na kay Kristo, hindi niya tayo pababayaan kailanman at hindi niya tayo iiwanan. At titiyakin ko, katulad ng ibon na wala man lang lugar na pag-iimbakan ng pagkain niya, nabubuhay po. Ganun din ho tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen? May natutunan kayo? Amen? So ngayon pong New Year, huwag yung tatandaan nito. I-consecrate mo ang sarili mo. Ano yung sabihin? Lord, itatalago ang buhay ko. Pagsisikapan ko, mabago ito. Mabuhay ako ng kalugod-lugod sa iyo. Ito lang ang alay ko. Ito lang ang service ko. Wala naman tayong ibang service sa Lord Hindi ka marunong mag-preach, hindi ka nga nag-evangelize. Yung buhay mo, yun ang paglilingkod mo. Dahil yung buhay mo ay magiging patotoo sa kapwa mo. At dahil doon, mapapapurihan ng Panginoon. Amen? Amen? Panginoon, Ama, salamat po sapagkat naintindihan namin na kailangang magsimula kami ng mabuti sa taong ito. Na hindi namin kinakalimutan, Lord, na italaga ang aming mga sarili sa iyo bilang handog na buhay, kalugod-lugod at kaaya-aya sa iyo. Salamat na intindihan namin na hindi nagbago ang katotohanan na ikaw ay Diyos na banal, Diyos na dakila, Diyos na dalisay, na kailangang lumapit kami sa iyo sa pamamaraang itinalaga mo. At ang itinalaga mo ay sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas, na siyang naghugas at naglinis sa amin sa aming mga kasalanan. Naintindihan namin, Panginoon, na kailangang personal na italaga rin namin ang aming mga sarili sa iyo upang ang pagpapala, ang biyaya mo ay patuloy na dumaloy sa buhay namin at makagawa ka ng kamangha-mangha sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na talikuran ang mga masasamang ugali, mga masasamang gawi namin sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Lord, na wag magpadala sa takbo ng mundong ito, kundi mamuhay kami bilang tagasunod mo, bilang anak mo, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa buhay ng aking mga kapatid. Una sa lahat ng may mga kaarawan ngayong Enero, Panginoon. Itinatas ko sa iyo ang bawat kapatid namin na may kaarawan ngayon, Panginoon. Hindi ko alam ang kanilang pinapasan. Hindi ko alam ang kanilang pinagdadaanan, Lord, ang mga dinadala nila, Panginoon. Lord, ang panalangin ko sa kanilang kaarawan, ipagkaloob mo, Panginoon, ang pinakamabuti para sa kanila. Ano man ang kanilang panalangin sa iyo, Panginoon, pakinggan mo po ito. At iniingi ko, Lord, idantay mo mapagpalang kamay mo sa kanila. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang biyaya mo. Hayaan mo ng kanilang mga panalangin ay magkaroon ng katugunan, Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan ng kanilang mga katawan. Kung may sakit sila, Lord, pagalingin mo po ito, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming manggagamot. Lord, ilayo mo sila sa lahat ng gawa ng masama. Hayaan mo, Lord, na mamuhay sila ng may kapayapaan sa kanilang buhay, Panginoon. At Lord, yung deepest desire ng puso nila ay mangyari, Panginoon. Hindi lang silang pagpalain mo, kundi ang kanilang buong sambayan. Na sa kanilang kaarawan, Lord God, makita nila
ang kabutihan mo, Lord. I know you are going to do something good in their lives, Lord. You're going to do a miracle, Lord God, that they may see that you are alive, that you are powerful, Father God. Salamat po, Panginoon. Alam ko na sa pagpasok nila sa bagong taon nila, Panginoon, sa bagong yugto ng buhay nila, ay patuloy mo silang sasamahan, Panginoon, at gagabayan. Punuin mo ng mga mabubuting alaala, Panginoon, at huwag mo hayaan ang mga masasamang gawa, Panginoon, ang makapanaig sa buhay nila, Lord God. Let those good things and good memories come to them, Lord, in Jesus' mighty name. Father God, tinataas ko rin siya yung mga kapatid ko na nandito ngayong umaga na may mga panalangin ding personal sa iyo para sa taong ito. Meron silang mga desire, meron silang mga hiling, meron silang mga panalangin. Ama, hinihingi ko po, Lord, na ito ay kasihan mo, Panginoon, at ipagkaloob mo sa kanila, lalo't ito'y magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan mo. Father God, I pray for my brothers and sisters, Lord, that as we face this year, Lord God, may they continue, Lord, to experience your miracles, your working power, Panginoon. Lord, your wonderful deeds, Father God, ay makita nila at maranasan nila sa buhay nila. Panginoon, hindi rin namin kinakalimutan itaas sa iyo ang aming bayan. Maawa ka po sa Pilipinas, Lord. Pagpalain mo ang aming bansa. Sapagkat, Lord, kung pinagpapala mo ito, magiging mabuti din ang buhay ng aming mga kapatid, Lord God, sa bansang ito, Panginoon. Just have mercy on this nation, Lord, and heal our land, Father God. Heal our leaders, Lord God. Heal this nation in the name of Jesus Christ. Ama, sa umagang ito, Panginoon, kami po'y patuloy nagpupuri sa iyo. Niluluwalhati ka namin at dinadakila namin ang pangalan mo. At hiningi ko, Ama, na patuloy mo po kaming balutan na makapangyariang dugo ni Kristo. Seluhan mo kami ng banal mong Espiritu. At ang mga anghel mo ay patuloy na ipagkaloob mo sa bawat tahanan, bawat pamilya ng aking mga kapatid, Panginoon. Huwag mong hayaan ang kaaway ay makapanalanta sa kanilang mga buhay. At Lord, patuloy na gabayan mo at samahan kami sa paglalakbay namin sa taong ito, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na hindi umidlip at hindi natutulog kailanman. Basbasan mo po kami. Ang pag-ibig ng Ama, ang pagpapala ng Anak, at ang pangigipisan ng Espiritu ng Diyos. Sumami nawa mo lang at magpakailanman, at ang bawat isa ay magsabi ng Amen at